Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay February 26, 2026, Huwebes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Esther chapter 4 verses 17 and following. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Aswero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa 40 araw na ito o ng Kwaresma. Binibigay sa atin naman ngayon ang halimbawa ni Esther, isang reyna noong panahong iyon, at siya ay tumatawag sa Panginoon na tumihingi ng tulong dahil dito sinasabi rin na wala nang ibang tutulong sa atin at wala nang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Kumapit lang tayo sa Diyos. Mahirap kasi na minsan kapag tayo po ay pinanghihinaan ng loob o nawawalan ng pag-asa, kung kani-kanino tayo tumatakbo, kung kani-kanino tayo kumakapit, nakakalimutan natin na mayroong Diyos na handang magtanggol sa atin. At sabi nga dito, binabalikan na sa mga lumipas na panahon, sa lahing pinagmulan pa ni Esther, tanging ang Diyos ang tumutulong sa kanila at nagliligtas. Kahit gaano sila kalakas ang kalaban, kahit gaano ka makapangyarihan, pero yun nga po, kapag lumalapit sila sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos, ay sila ay hindi nabibigo. Kaya sa panahon din natin ngayon, ano man po ang iyong pinagdaraanan, lalo na sa panahong ito na tayo ay hinihikayat na magbalik loob sa Diyos, hindi natin ito kakayanin ng tayo lamang. Sa sarili nating lakas, wala tayong magagawa. So, may kalaban tayo na dapat mapagwagian, mapagtagumpayan. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na makapagligtas at magtanggol sa atin. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po lahat.